Para po sa ating mensahe sa umagang ito, ang aking mensahe ay magmumula sa Aklat ng Mga Gawa, Acts chapter 9. Akin munang ipinapahinga ang serye sa pag-aaral ng Aklat ng Mga Awit. Ngayong tayo ay nasa huling linggo ng taong 2025. Maganda na magkaroon sa atin ng paalala kung ano ang pinakapangunahin dapat sa ating pananampalataya at sa ating buong buhay. At ang mga salitang ito ni Lucas sa kanyang pagsalaysay kung ano ang naging tugon ni Pablo sa pagtawag sa kanya ng Diyos na siya ay maging mananampalataya at maging apostol ay nagbibigay sa atin ng isang magandang gabay kung saan dapat nakatuon ang ating buong buhay, ang ating paglakad sa pananampalataya. Pakinggan natin ang sinasabi ni Lucas sa Acts chapter 9 verse 20. Acts chapter 9 verse 20, "And immediately he proclaimed Jesus in the synagogues, saying, He is the Son of God." Immediately he proclaimed Jesus in the synagogue, saying, He is the Son of God. Dito sa paglalarawan ni Lucas kung ano ang naging tugon ni Pablo sa panawagan sa kanya na siya ay magkaroon ng pananampalataya kay Jesus at siya ay maging apostol. Noong sa Acts chapter 9 ay ikinukwento sa atin na si Pablo na noon ay tinatawag pang Saulo, noon ay isa siyang Pariseo, isa siyang Hudyo na nanguusig sa mga Kristiyano dahil siya ay sa kanyang paniniwala ang mga Kristiyano ay nagtuturo ng kamalian, sila ay nagtuturo ng isang blasphemous teaching laban sa kanyang pinaniniwalaan na katotohanan na natutunan niya sa Judaismo. Kaya't siya'y masigasig na sinusupil ang mga Kristiyano at dito nga patungo siya sa Damasco upang manghuli ng mga Kristiyano at sila'y dalin sa Jerusalem. Ngunit doon sa daan papunta sa Damasco, siya ay pinigil ng Diyos, siya'y kinita ni Hesukristo mismo at siya ay binuksan ng kanyang isipan upang maunawaan kung ano ang katotohanan. At ay yun nga ang nangyari, nagkaroon siya ng mga makababalaghan na experience. Nagpakita sa kanya si Jesus na nabuhay muli, kinausap siya at siya'y nagkaroon ng ilang araw ng pagkabulag. At nagpadala ang Diyos sa kanya ng isang propeta at siya ay binigyan muli ng sight. At pagkatapos na mabalik sa kanya ang kanyang paningin at siya ay binautismuhan, ay tumuloy siya sa Damasco at doon sa pagdating niya sa Damasco kung saan ang kanyang unang layunin ay manghuli ng mga Kristiyano, ito ang sinasabi sa atin na malaking pag-ikot ng ginawa na ni Saulo. Sabi nga ni Lucas, immediately he proclaimed Jesus in the synagogues, saying, He is the Son of God. At doon pa lang ay meron ng madami tayong makikita na mga kakaiba sa naging tugon ni Jesus. Una ay tugon ni Pablo. Una, ang kanyang ginagawa ay he proclaimed Jesus. At ito ay siguro hindi natin maiisip sa ating taong pag-isip, makalamang pag-iisip na ano kaya ang dapat na ginagawa ng isang tao na meron siyang ganung kasamaan ng puso bago siya magbago at ngayon na siya'y kinita na ng biyaya ng Diyos, hindi ba ang mga dapat niya unang gawin? Una ay humingi ng tawad sa mga Kristiyanong kanyang sinaktan. At hanapin ang lahat ng kanyang mga naargabyado, lahat ng kanyang mga, at yung mga kamag-anak siguro ni Stephen, ay kanyang lapitan at siya ay
mag-express ng kanyang pagbabago na siya'y mali at siguro sabihin niya, isasubmit ko ang aking sarili sa inyo, maaari niyo rin akong patayin. Kasi dahil yun ang sa ating panukat na makalaman, ito ang mga dapat na ginagawa. At siguro isipin natin na kung siya man ay may mga kinita na salapi sa kanyang dating okupasyon bilang isang Pariseo, siguro dapat ito ay kanyang ibenta at gamitin para sa ikabubuti ng mga Kristiyano. Pero hindi ito ang nakikita nating lumalabas kay Saulo. Ang sabi siya ay nagngangaral tungkol kay Jesus. He proclaimed Jesus. Maliban doon, ay ang sinabi ni Lucas, ito daw ay ginawa niya immediately. Agad ito ang kanyang ginagawa. At hindi nakakita si Saulo ng mas mahalaga, ng kailangang mas unahin na kanyang pagdaanan, kundi ang kanyang immediately na ginagawa ay ipangaral si Jesus. So nakita natin kung ano ang naging sa puso ni Pablo ay dapat na pangunahin sa kanyang ginagawa. Immediately, he proclaimed Jesus. Ang isa pang mapapansin natin ay sinabi, ito daw ay ginawa niya in the synagogues, plural. Ito ay dinala niya ang mensaheng ito sa maraming mga sinagoga. At so ang ibig sabihin, meron tayong mga makukuha tungkol dyan. Una, ito ay ginawa niya hindi lamang sa isang lugar. So, pumunta siya sa isang sinagoga, sabihin natin may morning synagogue lection na pagbabasa ng Old Covenant. Siguro umattend siya doon, tapos sa hapon umattend siya ng ibang sinagoga. At ang nabibigay sa ating impression ay napumunta siya sa maraming iba-ibang sinagoga. Siguro sa araw-araw ay hinanap niya lahat ng mga pagtitipon ng mga Hudyo sa kanilang pag-aaral ng lumang tipan, at ito ang dinadala niyang mensahe, si Jesus ang anak ng Diyos. At ang makukuha nga natin ay immediately, everywhere, sa lahat ng mga taong makita niya, at lalo na kung ang synagogue ay isipin natin ay ito ang pagtitipon ng mga Hudyo, ang mga taong pinakalalaban doon sa pangangaral na si Jesus ay anak ng Diyos. So dinadala niya sa mga lalaban sa kanya, pinakakukontra sa kanya na si Jesus ang anak ng Diyos. Doon niya dinala lahat. Sabi ay ipinangaral niya sa mga sinagoga, at magkakaroon tayo ng idea na ito'y ginawa niya siguro in a matter of months, dahil meron pang sinasabi na pagdating sa verse 22 ay he increased all the more in strength. So ito ay may dumaan na panahon, siya'y lumago sa kanyang lakas, at kanyang he confounded the Jews. Yung Tagalog ay nilito niya ang mga Hudyo. So he confounded the Jews who lived in Damascus. So talagang inikot niya yung Damascus at talagang hinanap yung mga Hudyo para ituro sa kanila at patunayan sa kanila tungkol sa pagkatao ni Hesukristo, kung sino si Jesus, at yun ay na siya ang anak ng Diyos. So, immediately, everywhere, and always, consistently, ito ang ginagawa ni Pablo. At ito nga ang nais kong idiin sa atin na mensahe sa umaga na ito, ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos, ang puso ng pananampalatayang Kristiyano. Ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos, ang puso ng pananampalatayang Kristiyano. Siguro sa panahon natin ngayon, at lalo na sa atin na mga matagal-tagal ng mananampalataya at lagi nang nakakapakinig ng pangangaral, at tayo'y nabubuhay sa isang bansa na laganap ang Kristyanismo o pagkilala sa Biblia, ay parang napaka-basic ng katuruan na ito, na si Jesus ay anak ng Diyos. At dahil nga ito ay basic, madali para sa atin na ito ay maisantabi. Pero kay Pablo, ito ang nakita niya na urgent, immediately kailangan niyang dalhin sa lahat. Ito ang dinala niya maging sa mga kaaway ng Ebanghelyo, mga kukontra sa katuruan na ito.
At sa kanya ngang pagdadala ng mensahe na ito, ang pagkaigting ng paglaban sa kanya ay umabot na siya'y tinangkang patayin. Mababasa natin ito sa talatang 23, when many days had passed, the Jews plotted to kill him. Ay talagang ganun na ang kanyang sigasig sa paglalabas ng katotohanan na ito'y nakagulo ng marami sa mga Hudyo at nagtangka na ang mga Hudyo na siya ay patayin. Sa ganun na lamang ang pagpapahalaga ni Pablo, ang nakita niya tungkol sa katotohanan ito, ang urgency na nararamdaman niya na ito ay maihayag, kaya't ito ang kanyang ipinaglalaban. At makikita natin na hindi ito sa panimula lamang ng kanyang conversion. Hindi dahil bago siya sa pananampalataya at ito ang kanyang pinakabagong natutunan at kaya ito ang kanyang inilalaganap na pangangaral. Kapag babasahin natin ang kanyang mga sulat at ang isa sa mga pinakaunang sulat na kanyang kinatha ay yung sulat sa mga taga-Galacia, at doon kung makikita natin, yun ay sinulat niya 20 years, around 20 years after ng kanyang conversion. So lumipas na ang maraming taon at siguro lumago na siya sa kanyang pananampalataya at sa pag-unawang Kristiyano. Pero kung yung una pa lamang na kanyang sinulat ay lumipas na ang 20 taon, makikita natin na hanggang sa panahon na iyon, ang kanyang isip pa rin ay talagang nangingibabaw na si Jesus ay anak ng Diyos. Doon mismo sa sulat sa mga taga-Galacia, sabi niya sa Galatians chapter 2, verse 20, "The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God." Ito ang kanyang buong buhay ngayon na siya'y sumasampalataya doon sa anak ng Diyos. Sa mga taga-Roma, sa kanyang panimula na pinapaliwanag o meron siyang panimulang pagpapakilala kung sino siya, ang kanyang description ay siya daw ay isang apostol na itinalaga ng Diyos para sa Ebanghelyo at ang kanyang description para sa Ebanghelyo ay concerning the Son. Ito ay tungkol doon sa anak. At makikita nga natin na sa kanyang pag-iisip, ang kanyang buong pananampalataya, ang kanyang buong ministeryo ay nakapaikot doon sa anak ng Diyos. At kaya, ito nga ang magandang maipaalala sa atin, sa ating panahon, sa ating iglesia, sa ating pagharap ng isang panibagong taon, at hindi lamang sa panibagong taon, kundi maganda na maisentro ang ating buong buhay mula sa araw na ito, maibalik sa pagkatutok doon sa katotohanan na ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos ay ang puso ng pananampalatayang Kristiyano. Para idiin sa atin ang kahalagahan ng katotohanan na ito, nais kong ilatag ito sa 2 punto. Una, ang katotohanan o ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos ay ang tugatog ng karunungan. Ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos ay ang tugatog ng karunungan. Ito ang pinakamataas na kaalaman. Ito ang pinakamataas na antas ng doktrina. At anumang antas ng kaalaman ng naaabot ng iba hanggat hindi pa sila umaabot doon sa pagkilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ay hindi pa sila nakararating. Tulad ng sinasabi sa Proverbs na the fear of the Lord is the beginning of wisdom, habang hindi pa sila tunay na nagkakaroon ng takot doon sa nag-iisang Diyos. At sa atin na nakakaalam na ang tunay na takot sa nag-iisang Diyos ay magkaroon ng pagkilala sa kanyang anak na si Hesukristo, habang hindi ka pa nagkakaroon ng fear of the Lord, ni hindi ka pa nakapagsisimula sa wisdom. Kaya anumang antas na maabot mo, hindi ka pa nakakaabot man lang sa tinatawag ni Pablo sa 1 Corinthians na the foolishness of God. The wisdom of man is lower than the foolishness of God. Ganun ang pagkakasabi ni Pablo. At ito'y makikita natin sa buhay mismo ni Pablo. Si Pablo, tandaan natin, ay isa
sa mga may pinakamataas na naabot na antas ng kaalaman lalo na maging sa lumang tipan. Sa pagbasa natin ng kanyang buhay ay makikita natin malawak talaga ang kanyang kaalaman. Marami siyang alam na lengguwahe, siya ay maalam sa filosofiya, at sa pagsusuri ng mga dalubhasa sa kanyang mga sulat, siya ay nakikita na isa sa mga may pinakamatalas na isip sa buong mundo. Isama mo pa ang lahat ng mga pilosopong tanyag, sina Plato, si Socrates, sila ay maaari mong maihanay na si Pablo ay nangingibabaw sa kanila sa yaman ng kanyang salita, maging sa kanyang payak na mga sulat sa mga iglesia ay nakakakita ka ng lalim ng kanyang kaalaman. Meron ngang isang kamangha-mangha na yung sulat sa mga sa Philippians, na isang nagpapahayag siya ng kanyang kaligayahan tungkol sa pananampalataya ng Philippians. Nagbibigay siya ng instruction kung ano ang mga gagawin. Meron siyang mga ilang sinalaysay tungkol sa kay Timothy at Epaphroditus. So meron siyang mga pinagsama-samang mga pangyayari sa kanyang sulat na parang isang payak lang na sulat, at actually ito ay mukhang masasabi nating isang missionary newsletter. Kung sa ngayon ay meron tayong misyonaryo at siya ay nag-report sa atin kung ano ang nangyayari sa kanyang misyon, parang ganun ang itsura ng Philippians. Pero kung ito ay inyong suriin, ito actually ay may kakaibang structure na isang chiastic structure, yung buong sulat na nagkakaroon ng climax sa gitna, at ito ay may kakaibang pagsasaayos upang kapag ito ay binasa sa harap ng tao, ito ay magkakaroon ng epekto. It is a work of a high level of Greek rhetoric na ipapakita maging sa kanyang payak na sulat. Ganoon ang mga naabot ng kaisipan nito ni Pablo. At maliban doon ay hindi lamang sa kanyang katalinuhan, hindi lamang sa kanyang galing ng kanyang isip, siya ay isa siguro sa mga relihiyosong taong nabuhay sa buong mundo. Sa buong kasaysayan ng tao, mukhang siya ay masasabi natin isa talaga sa mga dedikado na magpakabanal, na hanapin ang katuwiran, at siya pa'y masasabi natin hindi tulad ng marami na maaaring naging deboto ng pagiging Muslim o naging deboto sa pagiging Buddhist, na ito ay kanilang ipinapamuhay at sila ay nabuhay sa mga templo o kung anuman, ay inialay nila ang buhay nila sa mga larangan na iyon. Si Pablo ay nakakilala sa tunay na Panginoon. Nakilala niya si Yahweh. Nakilala niya ang Diyos ni Abraham. Siya ay napakalapit na sa katotohanan. At ang pagkakasabi sa pagkakalarawan niya sa sarili niya sa Galatians chapter 1 verse 14, I was advancing in Judaism beyond many of my age among my people. Siya ay nakakalamang sa lahat. At ito'y kilala si Pablo bilang ganoong isang Hudyo. Siya ay nakakalamang sa lahat. He was advancing in Judaism. Alam natin na siya ay kinikilalang isang Pariseo. Siya ay mismong nagpapakilala bilang isang Pharisee. Pero hindi dapat natin siya ihanay kasama ng mga mababasa nating Pharisee sa Gospels, ng mga nakakatunggali ni John the Baptist at ni Jesus. At yung mga Pharisee doon ay mga hipokrito na mga nagpapakitang tao lamang. Hindi natin dapat tingnan si Pablo na ganun. Sabi mismo ni Pablo sa harap ng marami, at nakasulat sa Biblia sa Acts chapter 23 verse 1, na sabi niya sa harap ng marami, "Brothers, I have lived all my life in all good conscience up to this day." Siya ay nabubuhay in all sincerity sa kanyang buhay. Hindi siya katulad ng mga hipokrito na nagpapakitang tao lamang. He was dedicated to the worship of the one true God as he knew him according to the Old Testament. At sa kanyang
lalahad ng kanyang mga naabot. Sabi niya sa Philippians chapter 3, sa Philippians chapter 3, mula verse 4, sabi niya, "If anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless." Ngunit ito ang kanyang sariling panukat sa lahat ng kanyang naabot. "Whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ." Doon sa harap ng pagkakakilala kay Jesus, ang lahat ng kanyang naabot ay hindi pa rin umaabot doon pa sa kalingkingan ng tinatawag na the foolishness of God. Anumang antas na kahanga-hanga ang kanyang naabot sa pagiging banal ayon sa batas, sa kanyang pagiging masigasig sa paggawa ng naaayon sa batas ng Diyos sa lumang tipan, at sa kanyang madaming kaalaman na natutunan sa kanyang kaalaman sa lengguwahe sa lumang tipan sa Judaismo, ito pa rin ay hindi umaabot doon sa kaalaman na si Jesus ay anak ng Diyos. At habang hindi pa rin siya umaabot doon, hindi pa man siya nakapagsisimula sa tunay na karunungan. Kaya't nga dito natin sinasabi kung paanong ang pagkilala na si Jesus ay anak ng Diyos ang tugatog ng karunungan. Hindi ito malalamangan ng kahit anong katotohanan, hindi ito matataasan ng kahit anong karunungan. Ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos ay mangingibabaw sa lahat ng ibang katotohanan. Kaya sa mismong pagkatuloy ni Pablo doon sa kanyang sinasabi sa mga taga-Philippians, "I count everything as loss for the sake of Christ Jesus." For the sake of Christ. At sabi niya sa verse 8, "Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord." Ito ay may higit na bigat, mayroong higit na kahalagahan na makilala si Jesus na kanyang Panginoon. Higit sa lahat ng kanyang mga naabot, higit sa lahat ng kanyang mga narating na antas ng katuwiran ayon sa batas at maging sa kanyang pagiging masigasig sa pagsunod nito, ay hindi pa rin ito maihahambing, hindi ito maihahanay sa kahalagahan ng pagkilala na si Jesus ay ang anak ng Diyos. At ating idinidiin na ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos ay tugatog ng karunungan. Dito sa sinasabi ni Pablo na "I count everything as loss" ay hindi ibig sabihin na kanya na itong ang lahat ng mga ito ay kanyang iwawaksi at ito ay kakalimutan niya, tatalikuran niya at hindi niya na ngayon bibigyan ng kahit anong pagpapahalaga. At ito nga ang ikalawang punto na dapat nating makita tungkol sa kahalagahan ng katuruan, ng katotohanan na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos ay hindi lamang tugatog ng karunungan, kundi ito ay ang pundasyon ng lahat ng mga susunod pang pangangaral. Ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos ay hindi lamang tugatog ng karunungan, ito ang magsisilbing pundasyon ng lahat ng ibang kaalaman, lahat ng ibang katotohanan, lahat ng iba pang pangangaral na maging sa pananampalatayang Kristiyano ay nakatayo sa pundasyon na si Jesus ay anak ng Diyos. Sinasabi ni Pablo nga sa sa mga taga-Roma chapter 3 verse 31 na yung batas na kanyang niyakap ay hindi niya tinatakwil. Sabi niya sa Romans 3:31, "Do we then overthrow the law by this faith?" Ito bang pananampalatayang ito ay ngayon nang
ipinapawalang bahala natin, ipinapawalang saysay ang batas o ang kautusan. Sabi, by no means. On the contrary, by this faith, hindi sinabi yun, pero on the contrary, sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, we uphold the law. Mas lalo pang ipinagpapatibay ang batas dahil sa pagkakilala kay Jesus. Sa pananampalataya kay Jesus, mas lalong naipapagtibay ang batas. Kaya't nagkakaroon ng panibagong kahulugan at actually nagkakaroon ng kapuspusan, doon natatagpuan ang sakdal kay Jesus. Sa pagkakilala kay Jesus bilang anak ng Diyos, magbibigay ito ng kahulugan sa batas. Bilang pundasyon, ito ay nagbibigay ng pagpapatibay mismo doon sa batas. Paano ba ito nangyayari? Kung isipin natin yung batas, habang wala si Kristo, o noong sa kinamulatan ni Pablo na Judaismo, na hindi niya pa kinikilala si Kristo, doon sa pagkilala sa ganung klaseng batas, mayroong isang banda na mukhang stricto ang batas. Ito ay madaming kailangang gawin, madaming kailangang ritual na gawin, pero hindi ba ibig sabihin din na ito'y yung batas ay maaaring maisantabi ang iyong kasalanan, ay maaaring isantabi kung pumatay ka lamang ng kalapati, mag-alay ka lang ng kambing, ay papatawarin ka na ng Panginoon. So hindi ba nagmumuka lalo na ang batas dito bago dumating si Kristo ay parang naisasantabi ang kahalagahan nito. At ito ang mismong sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 25. Sabi dito daw ay binigay si Jesus as a propitiation by God put forward Christ Jesus as a propitiation by His blood to be received by faith. At bakit daw ginawa ito ng Diyos na isinugo si Kristo na mamatay para sa kasalanan? This was to show God's righteousness, upang ipakita ang katuwiran ng Diyos, na para bang bago isinugo si Jesus ay nagmumukhang hindi matuwid ang Diyos. Ang Diyos ay nagmumukhang nagbabaluktot ng batas. Dahil daw, sabi, because in His divine forbearance, He had passed over former sins. Sa kanyang forbearance ay pagpapahinuhod o pagpapalampas. No? Sa kanyang forbearance ay pinalampas niya yung mga kasalanan noong mga nauna. Nag-alay lamang sila ng kambing, nag-alay ng kalapati, may ganun pang provision na kung ikaw ay mahirap lamang at hindi mo kayang mag-alay ng mga mas mahal na hayop, pwedeng kalapati na lang ang iyong ialay at ito'y sapat na. So, ganun lamang kasimple at sinantabi ng Diyos, sinantabi ni Yahweh ang pagsuway sa kanyang batas, at hindi ba nagmumuka ang batas na ito'y maaaring maisantabi sa ganun lamang na paraan. Kaya't kung ipinapakita na si Jesus ay namatay para sa ang mga kasalanan na ipapagtibay ang batas, ipinapakita na ito'y hindi maaaring isantabi na lamang. Isipin natin kung si Jesus ay isa lamang paboritong propeta ni Yahweh. Sabihin natin na si Jesus ang kanyang pinaka-tinatangkilik na propeta, ito ang kanyang pinaka-kinagiliwan, pero hindi siya anak ng Diyos, hindi siya divine, at isa lamang siyang kahangahangang tao. Ito pa rin ay kung siya ay hindi anak ng Diyos at siya'y sinasabing namatay para sa kasalanan ng mundo at sa pamamagitan ng kamatayan ng taong yun na kahanga-hanga ay pinatawad ang lahat ng ating kasalanan, ganun din ang kalalabasan. Para bang ganun lamang ang halaga ng batas, babayaran lamang ng isang kahangahangang tao at ito ay maisasantabi na. Ngunit nakikita natin ang tunay na kabanalan at katuwiran ng batas at kung ano ang tunay na bigat ng kasalanan, na si Jesus na anak ng Diyos ang kinailangang mamatay at magbayad ng ating kasalanan. Kaya't mas lalong na ipagtitibay ang batas dahil sa pagkilala
na ang ating tanging pag-asa upang mapatawad sa kasalanan ay ang kamatayan ng anak ng Diyos. Ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos ay nagiging pundasyon ng lahat ng ibang mga katuruan, nagiging pundasyon ng pangangaral at naipapagtibay ang batas. At ito nga rin, maliban sa batas, ito ang nagpapatibay sa ebanghelyo. Kung ang ating ebanghelyo ay isang pangako ng kaligtasan na sumampalataya kay Jesus ay makakatanggap ng kapatawaran mula sa biyaya ng Diyos, kung ang Jesus na kailangan nating sampalatayanan ay hindi anak ng Diyos, ano ang tinatayuan ng ating pananampalataya? Ano ang kinakapitan natin na sumampalataya tayong isang taong sasampalatayanan natin ay makakapagligtas sa atin? Pero dahil si Jesus ay anak ng Diyos at siya ang namatay para sa ating kasalanan at siya ang ating tagapagligtas, lalong napapalakas at nabibigyan tayo ng matatayuan sa ating pagkapit sa kanyang pangako na sa pamamagitan ng kanyang anak, tayo ay maliligtas mula sa ating kasalanan. Kaya't ang buong ebanghelyo, ang lahat ng mga ang batas, ang lahat ng paggawa, ang lahat ng mga katuruan ay tumatayo lamang dito sa pundasyon ng pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Kaya't nakikita natin ang kahalagahan ng pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Ito ang pundasyon ng lahat ng mga susunod na pangangaral at ito rin ang tugatog ng karunungan na maaari nating maabot. Dito nakasentro ang ating buong pananampalataya, ang ating buong buhay at hindi natin ito mauubos, hindi natin ito malalampasan. Hindi ito pang simula lamang at tayo'y gagraduate at mag-aaral ng mga mas mahalagang bagay o mas komplikadong mga doktrina o mga mas practical na katuruan. Ito ang pinakamahalagang katotohanan na dapat maging sentro ng ating buong buhay, pananampalataya dito sa mundo. At ito nga ang panawagan sa atin ng mga salitang ito. Sa umagang ito ay isang panawagan sa atin na muli maisentro ang ating buhay sa katotohanan ito. Maitutok muli natin ang ating buong paglakad bilang isang iglesia at bawat isa sa atin sa ating buong buhay ay maitutok muli natin ang ating buong pananampalataya sa pagkilala na si Jesus ay anak ng Diyos. Ano ba ang itsura ng isang buhay na nakasentro sa pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos? Well, una sa lahat, ito ay magkakaroon ng bigat at kaseryosohan sa isang Kristiyano, sa isang iglesia, na ito ang sentro ng kanilang pananampalataya ay magkakaroon ng bigat at kaseryosohan sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Sa bansang China at sa Korea ay laganap yung impluwensya ng Confucianism. At si Confucius ay isang pilosopo at kinikilala nila si Confucius na hindi naman isang divine person, na hindi naman siya isang Diyos. Pero kinikilala lamang nila si Confucius na siya ay may narating na karunungan na higit sa kanila. So dumaan man ng ilang libong taon, ito pa rin ang iniikot ng kanilang buhay, ay sasabihin nila ito ang natutunan natin mula sa kay Confucius at sa mga sumunod sa kanya at mga nangaral ng kanyang mga kaisipan. So sa kanilang pagsunod sa mga turo ni Confucius, ito ay dahil meron silang paghanga doon sa tao na si Confucius ay meron lamang narating na kaalaman na higit sa kanila. Siya ay may karunungan na nakalalamang sa kanilang lahat. At doon pa lamang ay ito ay maigting na nilang sinusunod. Kaya
sa kanilang kultura talagang madadama mo ang impluensya ng Confucianism dahil meron silang matibay na pagkapit kung paanong ang mga katuroang ito ang magsasaayos ng ating lipunan, ng ating relasyon sa bawat isa, maging ng ating gobyerno. Pero tayo bilang mga Kristiyano ay hindi lamang humahanga sa isang magaling na tagapagturo. Hindi tayo kumikilala lamang na yung mga turo sa atin ng ating Panginoon ay ito'y mapapakinabangan natin at magsasaayos ng ating buhay. Hindi tayo sumusunod sa Kanya dahil lamang ang Kanyang mga kautusan ay magandang sundin at ito'y magbibigay sa atin ng kaligayahan at alam natin na ito ay sumasang-ayon na ito ay tama. Kundi ito ay mga katuruan sa atin ng anak ng Diyos. Ito ang Kanyang inilalatag sa atin na ito ang paraan para tayo ay mabuhay. At higit kay Confucius o sino man na mga pilosopo na naghahayag ng kanilang mga katuruan, si Jesus ang lumalang sa ating lahat. Ang pagkakasabi ni Pablo sa Colossians 1:15, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilalang ang lahat ng bagay. At kung siya ay magsabi sa atin na ito ang daan, ito ang batas na sinusunod ng lahat ng aking mga nilikha, ito ay ang alam natin na tunay na makapagdadala sa atin bilang Kanyang mga nilikha sa ating kasakdalan ng kaligayahan. Kaya ang ating pagsunod sa Kanya, ang pagsampalataya sa Kanya ay hindi lamang mula sa ating paghanga sa Kanyang mga katuruan, kundi pagkilala sa Kanyang kaibahan bilang anak ng Diyos. Siya ang may autoridad na magsabi sa atin kung ano ang dapat na ating buhay. At kung tayo ay may ganitong kaseryosohan, maaari natin itong makita na iba dapat ang pagtingin natin halimbawa sa lahat ng pangangaral na ginagawa ng Kanyang salita. Kung tayo ay sa lingguhang pakikinig ng pangangaral ng salita, hindi ito tulad ng pagsusuri ng mga katuruan ni Confucius o katuruan ng iba pang mga pilosopo na gusto lamang nating suriin paano ba ito pinakatamang i-apply at atin ngayong pagdidebatihan kung ano ang tamang pagsunod sa mga naisulat na ito. Kundi ito ay paghahayag ng Kanyang mga proklamasyon, ng Kanyang mga ordinansya. Ito ay paghahayag ng Kanyang kaluwalhatian at tayo ay hindi lamang mga sumusunod sa Kanyang katuruan, tayo ay sumasamba sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya dapat na magkaroon tayo ng ibang bigat, ibang kaseryosohan, maging sa pag-aaral ng Kanyang salita. Hindi ito tulad ng kahit anong pag-aaral ng sino mang ibang mga makata o mga pilosopo. At ito ay magbibigay rin dapat ng kaseryosohan sa atin sa lahat ng iba pa nating gawain. Tayo ay nag-aaral ng liturgy upang magkaroon ng pag-unawa kung ano ang ginagawa ng Reformed churches sa kanilang pagsamba at maging ito ay dapat hindi natin ilayo doon sa pagkilala na si Jesus na ating sinusundan at sinasampalatayanan ay anak ng Diyos. Ang ating layunin, ang hangarin na maisaayos ang liturgy o maipabuti ang ating pagsamba ay hindi lamang na gusto nating mas kaaya-aya at impressive ang ating program sa iba, na mas kagiliwan tayo ng mga kapatid nating Reformed churches at i-approve nila tayo. Hindi ganun ang ating layunin, kundi tayo ay naghahangad na sa ating pag-ibig sa ating Panginoon na nagligtas sa atin at sa ating pagkamangha at pagkagalak sa ating tagapagligtas na anak ng Diyos. Tayo ay may kaseryosohan na siya'y purihin, siya'y bigyan ng karangalan.
At dahil siya ay anak ng Diyos, tayo ay dapat may kaseryosohan sa pagtingin sa lahat ng kasalanan. Hindi ito kung sa mga Inchik at mga Koreano na sumusunod sa Confucianism, ay kapag sila ay sigurong nalihis sa mga katuruan ng Confucianism, ito ay something negotiable. Sabihin nila na ito'y nag-iba na sa ating panahon ngayon. May iba ng pag-a-apply itong mga katuruan noong pilosopo na yan. At ito'y maaari nilang pagdebatihan kung ano ba ang tamang pamumuhay ayon sa Confucianism. Pero tayo ang pagsuway, ang paglihis mula sa kautusan ng ating Panginoon ay pagrebelde sa otoridad ng nag-iisang anak ng Diyos. Kaya tayo dapat may kaseryosohan ng pagtingin. Nakikita natin ang bigat sa lahat ng mga kasalanan. Ngunit kakabit din ito na makilala natin ang bigat ng kasalanan ay meron tayong malalim na kaligayahan. Ito ang isa pang epekto ng pagkilala ng katotohanan na si Jesus ay anak ng Diyos. Maliban sa kaseryosohan sa lahat ng kanyang mga salita, ay kung atin ngang siseryosohin din ang kanyang pangakong biyayang pagliligtas na sa pananampalataya lamang sa kanya ay napapatawad ang mga makasalanan dahil siya ay anak ng Diyos na umako ng ating kasalanan. Tayo ay magkakaroon ng matibay na kasiguraduhan at malalim na kaligayahan. Si Jose Rizal ay kinikilalang bayani ng ating bansa at siya ay binibigyan ng dangal at pagkilala dahil siya ay namatay para sa bansa. Dahil sa kanyang selflessness to sacrifice himself, ay meron tayong honor na binibigay sa kanya at meron tayong pasasalamat sa kanyang masabi nating pag-ibig sa atin. Pero hindi dapat maihambing ito man lang doon sa kamatayan ni Hesukristo para sa atin. Dahil yun ay higit na, sa words nga ni Paul, it is of surpassing worth. Na hindi lamang isang bayani, hindi lamang na isang selfless person ang namatay para sa atin, kundi ang anak ng Diyos ay namatay para sa atin. Kaya nga ito ay dapat magbigay sa atin ng malalim na kaligayahan. At ito nga ang nakikita natin kay Pablo dun muli sa Galatians chapter 2 verse 20. Ang buo ng kanyang sinabi ay, "The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who gave Himself for me." Na siya ang nagbigay ng buhay niya para sa akin. At kaya sa kanyang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos, nakikita niya yung halaga, yung bigat ng sakripisyo na nangyari at na si Jesus na anak ng Diyos ay namatay para sa kanya, ay nagbibigay sa kanya ng malalim na kaligayahan. Kaya tayo nga nawa ay matuon sa katotohanan ito sa pagkilala na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa Hebrews chapter 12, let us run the race with endurance, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Sa ating pagtakbo dito sa race that is set before us, ang ating pananampalataya, ang ating buong puso ay isentro natin sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nagtatag ng ating pananampalataya at siya rin ang magdadala sa atin sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Dahil ang puso ng buong ating buhay, ng ating pananampalataya ay ang pagkilala na si Jesus ay anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, kami ay nagpapasalamat sa inyong salita na muli nagpapaalala sa amin ng dapat na maging sentro ng aming pananampalataya na si Jesus, ang inyong anak, ay siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi lamang siya isang
kahangahangang tagapagturo na nagdala ng mga karunungan para sa amin, na naggagabay sa amin, kundi siya inyong bugtong na anak na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. At ang kanyang pagiging inyong anak ang nagbibigay bisa sa kanyang sakripisyo na akuin ang kasalanan ng lahat ng sasampalataya sa kanya. Kaya kami ay may tunay na pagkilala anong bigat ang meron sa kasalanan na kinailangang ang inyong anak ang mamatay para sa amin. At kasabay nito ay meron din kaming galak at lakas ng pananampalataya dahil ang aming sinasampalatayanan ay ang inyong anak na inyong kinalulugdan. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na ang aming buong buhay ay maisentro sa katotohanan ito at nang sa gayon ang aming pagpupuri at pagluwalhati ay maiparating sa iyong pangalan lamang. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.